Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyo fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. Syempre excited tayo sa mga mangyayari ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Are you ready, Philippines? Siyempre ako, yes. So, pero bago ako chika ko muna kung saan ako galing, anong ginawa ko today. Today, nagpunta ako ng school. So, yon. So, siyempre, nakita ko na si PE teacher. Kanina, yung pagdating niya, as in talaga yung mga ngiti niya sa akin. Yung alam mo yun, yung may halo siyang kilig. Ganon. So, kulang na lang yakapin niya ako. Pero nahiya siya lumapit sa akin eh. Ganon. Dinaan niya ako sa biro. Anyway, so ako naman ay happy naman. Siyempre nakita ko si music teacher, nakita ko si PE teacher, nakita ko yung mga co-teacher ko na talagang sobrang close ko. Tapos doon na yung coat ko, yung uniform ko. So natuwa naman ako na parang, ay wow, so yung sinukat ko, grabe, ang ganda ko. Charot, so yun. Anyway, so excited na ako. Ang nalungkot lang ako, akala ko sa Lunes pa ako papasok, ayun pala, bukas na. So sabi ko, sabi ko, naloka naman ako. But okay lang, happy naman ako kasi syempre para na rin makita rin ako ng mga estudyante ko at ayun, sobrang na-miss ko rin naman sila. So excited ako sa mga magaganap, excited ako sa mga mangyayari at saka syempre sa taon na to, mas pag-iigihan ko ang trabaho ko kasi syempre napaka-blessed na natin yung alam mo yon yung mahal ka nila tapos napaka-swerte ko na alam mo yung may trabaho ka pa rin. So, yon. So, yung tiwala nila, buo, yon. So, kaya thanks God talaga sa lahat ng blessings na meron ako. So, I think pag-igihan ko na lang ng bonggang-bongga. So, salamat sa Diyos. Diba? So, yung mga ganyan, pinagpapasalamat natin yan sa Diyos. At talagang grabe ang Panginoon sa pagmamahal at suporta. Kasi guys, totoo lang, hindi mahirap mamuhay dito sa Thailand. Kasi yung trabaho dito, mas priority talaga nila yung mga native, parang sila yung mga European ang may opportunity dito. Pero since na isa ako sa mga Pilipino na nandirito, yung ibang Pilipino kasi ang hirap din talaga ng work nila. Pero napakaswerte ko kasi isa ako sa mga Pilipino na nabigyan ng opportunity na makapagtrabaho lalo na sa eskwelahan at saka yung tiwala talaga nila sa akin, yung believe nila. So yun, kaya ako talaga pinaghihigian ko ng maigi. So yun yan! So yun! Kaya masaya. Tapos nanood kami ng sine ni No. Diyos ko, naloka ako sa pinanood namin. Nakakatakot yung tarot. Ay nako, windang ako, sigaw ako ng sigaw. Tapos, ayun, nag-dinner kami. So, masaya. Masaya yung araw ko today. By the way, so eto na. So, syempre punta na tayo sa pag-uusapan natin ngayon. Since na malapit na ang Miss Universe Philippines. So, meron daw ba akong pag-aaninlangan kay Atisa Manalo? To be honest, wala. Wala naman akong nararamdaman na parang, ay nako, baka mapunta to sa iba. Hanggang ngayon, yung mindset ko talaga, I think si Atisa pa rin yung nakikita kong malakas. Pero, kung meron man siyang matinding makakalaban talaga dito, I think si Taguig. Kasi si Taguig, potential din eh. Isipin na lang ninyo Si Taguig, nung lumabas siya ng 2015, batch to ni Pia Wurtzbach. Pagkatapos, si Pia Wurtzbach nanalo ng Miss Universe. Tapos, si Taguig, naging first runner-up si Christy Magcarry sa Miss International. And then, tapos, nanalo din ng Miss Globe noong time na yon. 'Di ba? Kung iisipin mo, same ng sitwasyon noong 2018 kasi nanalo si Catriona Gray ng ng Miss Universe, first runner-up naman si Atisa Manalo sa Miss International, and then nanalo naman si Karen Gallman ng Intercontinental. So kung iisipin mo, parehas na parehas sila ng pinanggalingan. Surrounded sila ng mga beauty queen title holder mula sa ibang-ibang international pageant.
at Miss Universe to. At Miss Universe din yung kay Atisa. And then kay Christy McCary, meron din siyang Miss Globe during her time. At si Atisa naman merong Intercontinental. So kung silang dalawa ang maiiwan, sino ang pipiliin mo? So yon. So ako, para sa akin, I think it's Atisa Manalo pa rin. Bakit ko nasasabi to? Una, yung batch kasi ni Catriona Gray, imaginein mo, kumpara kay Pia Wurtzbach, ang laki ng talagang ng bigat ng laban noong 2018. Kasi 'di ba sinasabi nga nila, yung kay Pia Wurtzbach, swertihan lang din. Pero yung kay Catriona talaga, it's a sure win kasi ganun kalakas ang isang Catriona Gray sa Miss Universe. And then, nung dumating itong si Karen Gallman sa Intercontinental, ito din yung talagang antindi din ng laban ni Karen Gallman sa Miss Intercontinental. At ito yung kauna-unahang taon na nanalo tayo ng Intercontinental after ng many years, di ba? Nag-expect nga tayo, mananalo nga tayo kay Christy McCary. Akala ko nga siya na yung kauna-unahang gagawa ng history nun, pero hindi nabigo tayo. Kaya sabi ko, ay iba talaga to. So, mabigat talaga yung yung kay Atisa Manalo. Plus, si Atisa Manalo, first runner-up sa Miss International. Kung titignan mo ang Miss International, Diyos ko, kamusta naman yon, di ba? So, talagang grabe. So, mabigat yung batch talaga nila Catriona Gray kumpara doon kala Pia Wurtzbach. Pero yung kala Pia Wurtzbach, same situation din. May Miss Universe, and then may Miss Globe, and then Intercontinental. So, pero kung iisipin mo yung ranking, di ba, mas mabigat pa rin yung kay Catriona Gray. Kasi, Universe, International, imagine mo, parang kulang na lang mag-back-to-back win tayo sa Miss Universe at saka sa Miss International. So ngayon na nandirito si Atisa Manalo, so kung silang dalawang maiiwan, I think pipiliin pa rin talaga dito si Atisa Manalo. Pag nag-last to standing itong si Taguig at saka si Atisa. Kasi si Atisa kasi parang feeling ko mas palaban, mas prepared. Kasi dito yun Si Christy McCary kasi, kapag tinignan mo, andiyan dyan yung beauty, andiyan dyan yung body, brain, talagang masasabi mo, perfect siya. Si Atisa Manalo, beauty, body, and brain. Pero kung titignan mo sa kanilang dalawa, parang mas masarap piliin talaga si Christy McCary. Bakit? Kasi parang ang tangkad, ang perfect ng katawan, di ba? Pero kasi si Atisa Manalo, typical na Pilipina beauty queen talaga. Yung alam mo yun, yung parang mukha ang inilalaban, tapos alam mo yun, yung katawan niya very Pilipina. So, nandoon din naman yung height, tama lang yung height. And then, ang masasabi ko, si Atisa Manalo, mas mabigat siya because of her determination. So, yung determination niya kasi kapag lumalaban siya, pinag-aaralan niya ng maigi, may plan siya na ito yung gusto ko, at ito yung ginagawa niya talaga sa entablado. Ibinibigay niya yung sarili niya ng 100%. And then, kahit sabihin mo pa na nakikitaan mo na siya na napapagod na siya, hindi mo maramdaman yung kasi kada eksena niya talagang inilalabas niya ng bonggang-bongga. Hindi katulad nung kay Christy McCary. Parang okay, nandoon, maganda siya, pero doon yung minsan parang mararamdaman mo siya, minsan hindi, minsan nandiyan siya, minsan wala. So yon, so ayun din. Tapos plus yung age nga niya, she's at 33, turn to 34 years old. So parang feeling ko, yung edad niya, isa yun sa mga magpapasagabal sa kanya para manalo dito sa Miss Universe Philippines. Either na inallowed nila ang no age limit, pero kasi mas maganda pa rin yung ipinadala mo, yung alam mo yun, yung parang pasok sa banga, nandoon pa rin yung makikitaan nila na youngest, yung fresh pa din. So yun yung advantage ni Atisa Manalo. Pero kung galing ang pag-uusapan, parehas lang naman silang magaling, parehas silang may ino-offer na quality talaga na pwedeng maging Miss Universe. Meron silang ino-offer na parehas nila na-achieve yung isang bagay pagdating sa international pageant, parehas silang achiever, and then parehas sila na may profile na maganda.
So, yun. So, doon lang talaga sila nagkakatalo ngayon. Siguro ang advantage ni Atisa is yung kanyang age na, alam mo yun, kahit anong pang mangyari, syempre, iba pa rin yung ka-freshness ni ni Atisa, di ba? So, yun. So, parehas naman silang maganda. But, kung silang dalawa may iwan sa Sunday, sa susunod na linggo, sa Wednesday, para sa coronation night, ay talagang nakakatuwa to at nakakakaba. But wish all the best para sa kanilang dalawa. Naniniwala ako na parehas silang may angkin na ganda, talino, at pwede mong ilaban sa Miss Universe Philippines. But sa kanilang dalawa, ako parang pipiliin ko pa rin talaga it's Atisa Manalo. So, yan. Kasi mas naniniwala ako, either na favorite ko talaga si Tagiga. Sa totoo lang, favorite ko si Tagig. Kaya lang, Atisa Manalo pa rin talaga ang tinitibok ng puso ko for the crown. Ganon! So, ang hirap, no? So, good luck talaga sa mga girls natin na magkukumpit dito sa Miss Universe Philippines. Wish all the best sa kanilang dalawa. But, tignan natin kung sino ang mag-uuwi ng corona. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, pag silang dalawa ang naiwan, sino ang pipiliin mo? So please comment below para at least malaman mo naman kung ano naman ang chika ko at chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.